Pagdating po muli ang Panginoon sa ating pagsambang ito. Muli, welcome po muli sa kanya pong tahanan. Amen po ba? Are you ready to praise our Lord? Hindi kami nakahanda. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong panimula. Tayo po muna ay magpasaya sa minsan pa. Tayo po ay lumang sa Panginoon Diyos na may kababaan gawin sa kanya. Lord, we are here to praise you. We are here to glorify your name. We are here, Panginoon, to give our best worship, Panginoon. As we gather, Lord God, salamat po muli, Panginoon, to love, Panginoon, sa iyong mga kapatiran, Panginoon, to unite us as one, Panginoon. Hallelujah, Lord God, as we gather, Lord God. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing when that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. Because we can reason pa as we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing when at us our hearts begin to worship, we'll be blessed because we pray. We'll be blessed because we pray. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. They are new every morning, and they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Make us worthy sa inyo pong harapan, Panginoon. Cleanse our hearts, our mind, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon. At naman, Lord, mga balakid, Panginoon. Lord God, muli, Panginoon, ipinabigat, Panginoon, ng isang pusong handang sumamba, isang pusong handang sumunod sa iyo, Panginoon. And Lord God, sa iyong pagsambang ito, Panginoon, make us worthy. Bless us, Panginoon, sa matapos, Panginoon, ang kung gawa na ito, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po. Sila mga pong Bible verse na pwede nakasulat sa Awit 95, verse 1 and 2. Amen. Hallelujah. Kaya po, verse 1. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ng handugan, masaya awitan. Next verse, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah, Lord, kalwagay ang your blessings, Panginoon. Ulan, Panginoon, magpapala, Panginoon. Yes, Lord God. Come on, church.
Bless this church, Panginoon. Ulang mapala. Hallelujah! Ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Ay iyo dirigin ang bayang ito. Iyong pagkakaligin, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin. Sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala. For this year 2025, Lord, we are manifesting for your God's favor. Amen po ba? Lord, yung mga dating panahon namin na mga nawala, still, Panginoon, we're claiming for your God's favor, Panginoon, for this year, Panginoon, aming trabaho, pamilya, family, hanap buhay, finances, Panginoon. We are claiming, Panginoon, for your blessings. Hallelujah, Lord God. Narito kami, Panginoon, muli sumasamba sa iyong harapan, Lord God. Church, patuloy natin itaas ang mga puso
sa kanyang harapan, Lord God. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Lord God, sa panataman, Panginoon. Yes, Lord God, inabungkakutan na aming mga tinig, Panginoon. Yes, Lord God, we worship you, Lord God. Pagkailangan sa sambahin, Lord God. Yes, Lord Jesus. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Ipararas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila yung ano. Dakila ang iyong ngalan. Dakila
Sa inyo po lahat ng papuri pagsamba. Sa pangalan ng Jesus na nagsasabi ng Amen. At Amen. Puri po ang Panginoon. Pwede na po tayong maupo. Lord, sa umaga po ito, salamat sa iyong biyaya po sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Patuloy mo po pinapahiran po sa amin. Dinadalangin ko po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na pumilos po sa aming buhay. Ang iyong kapangyarihan, Lord, mahayag. Lord, salamat po sa isang malayang pagpupuri at pagsamba sa umaga po ito. Hayaan mo pong patuloy po namin itaas, papurihan, parangalan ang iyong pangalan sa pamamagitan, Lord, na mga pasasalamat namin po itataas sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, marami pong salamat sa patuloy, Lord, na pagkakaloob mo po ng panibagong taon sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang buhay. Patuloy mo po silang kalingain na muli kung paano mo po sila sinamahan ng mga nakaraang taon ng kanilang buhay. Ay muli, O Diyos, Ikaw ang Diyos na muli sumama po sa kanila na ang iyong kapangyarihan ay mahayag, Lord, sa bawat isa po sa kanila. Ikaw ang Diyos na kumalingan. Ikaw ang Diyos na kumatagpo sa kanila. Dalangin ko, Lord, ang iyong pagpapalay muli dumali po sa kanilang buhay. Salamat din, Lord, sa umaga po ito sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo. Kung meron man po, Lord, anibersaryo ng kasal, patuloy mo pong pagpalagi ng kanilang pagsasama, patibayin, patatagin. At kung meron man po mga pagsubok, kung meron man, Lord, mga problemang dumarating, Panginoon, dumadalangin po ako na patuloy mo pong patatagin. Patuloy mo pong, Lord, patibayin ang kanilang pagsasama. Ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Lord, mahayag po ang iyong kapangyarihan sa kanila. At pagpalain mo po, Lord, ang kanilang pagsasama. Sa umaga po ito, maraming salamat din po sa mga panalangin na binigyan mo po, Lord, ng katugunan. Mga kahilingan na nakasumpong ng biyaya sa iyo pong harapan. Dalangin ko po, Lord, maraming salamat, Lord, sapagkat ikaw ay tapat sa iyong pangako. Salamat sa mga panalangin na aming tinaas na ikaw ang Diyos na tumutugon. Sa umaga pong ito, kalakip na mga pasasalamat ay ang mga kahilingan na aming pong itinataas. Kung meron po sa aming mga kapatiran, may mga kahilingan sa kanilang buhay, mga personal na kahilingan, dumadalangin po ako ayon po sa iyong kalooban. Ayon po sa kanilang kabubuti, ikaw po ang Diyos na tumugon. At dalangin ko po, ang iyong biyaya ay laging sumagana po sa kanila. Ano man po yung kanilang mga pangailangan, iyong punan. Turuan mo po sila na sundin ang buong pusong yung pamantayan sapagkat, Lord, ang iyong pamantayan ang siyang aming kailangan, Lord, upang patuloy na, Lord, kami ay lumago sa aming pananampalataya. Sa umaga po ito, Lord, dinadalangin ko po sa iyo, tinataas ko po sa iyo, kung meron bang kahilingan patungkol sa kagalingan, sino man po sa kapatiran po namin na may karamdaman, inilalapit po namin sila sa iyo. At dumadalangin kami. Ikaw ang Diyos na humipo po sa kanila. Ang iyong kapangyarihan ang patuloy na mahayag. Ang iyong biyaya ay dumaloy, Panginoon, sa kanila pong buhay. Ikaw ang Diyos na kumalingan. Ikaw ang Diyos na magpala po sa kanila. Lord, sa umaga po ito, kung meron man po, Lord, kahilingan, Lord, sa kasagutan, kaayusan, kung meron man po, Lord, mga suliranin, aking mga kapatid, tulungan mo po sila na ma-overcome lahat po ng ito. Ayon po sa iyong pangako, ayon sa iyong biyaya, Lord, ikaw ay pumilos sa kanila pong buhay. Ayusin mo po ang anumang mga maaaring mga problema na kanilang pinagdadaanan. At higit sa lahat, tinataas ko po sa iyo ang kanilang relasyon po sa iyo, ang kanilang pananampalataya. Huwag mo pong hayaan na agawin ng mundong ito
ang iyong mga anak, ang kanilang oras, ang kanilang panahon. Dalangin ko po, Lord, na sa kanilang puso't isipan, ikaw po yung mangusap. Ipaalala, Panginoon, na ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, sa aming buhay ay ang aming ugnayan po sa iyo. Ang aming relasyon po sa iyo na nagtutulot ng buhay. Lord, dalangin ko, Lord, paunawan po sa kanila at ipatanong sa kanila na ito ay dapat pagyamanin, ito ay dapat pahalagahan, ito ay dapat i-priority, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Upang, Lord, kami ay lalong lumago sa paglilingkod po sa iyo. Upang kami lalong lumago sa aming pananampalataya. Upang makita po namin kung gaano kadakila ang iyong mga plano sa aming buhay. Upang makita po namin, Lord, na higit ka namin kailangan, higit sa lahat. Dahil ikaw ang buhay. Ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Ikaw ang pinagmumulan ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Lord, sa umaga po ito, handa mo po ang aming puso't isipan sa aming, Lord, pakikinig ng iyong mga salita. At sa pamamagitan ng iyong salita ay mapagpala mo po kami. Gamitin mo po, Lord, sa umaga po ito ang aming tagapagsalita, maintindihan effectively. Salamat po sa umaga po ito. Maingat po namin binabalik sa iyo lahat ng papuri paglalahati. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, na po ang aming samat panalangin. Amen. Amen. Okay, salamat po muli at good morning po muli sa ating lahat. Announcements lang po. IRM San Isidro, Sunday Service at 2 p.m. to 5. Mamaya, yung mga nais pong sumama, kayo po ay welcome na po yung puntahan. Midweek service po natin, January 23, Speaker, Brother Raylan, Worship Leader, Sister Jasmine, Testimony, Brother Boy, Asher, Brother, sure kung si Pesa at nasa province po sila, parehas po sila kina Arnie. So, di ko po sa aming Thursday, sila po ay wala pa rin. Sige po, next po tayo. Sunday service po, Speaker, Pastor Manny, Worship Leader, Sister Mary Joy, Touching Offering, Sister Baricar, Asher, Sister Christita, at from sponsor, Nailinda. Ayan, so welcome po. Salamat po. Ito nga po, ito pong Don Wash, Prayer Gathering. Ito po ay gusto po siya, ito siyang gagawin pong muli. Ang niya pong simula po is February 22 at 5 a.m. Salamat po sa ating pong muli natin yung pagbabalik natin mga gawain po natin. And then, ito nga po ang City Church Meeting after Sunday service po. So sa mga CTers po natin, meron po kayong meeting mamaya po. After po ng pong groupings po natin po sa pero walang uuwi daw po. And this pong flower sponsor po, salamat din po sa buhay na Nanay Johnny Santos at kanya na pong family. Praise God po sa buhay na Nanay Johnny Santos. Ayan, and this na pong God's message. Ito po, abang ito na mag-start po natin pong message, kayo po makaka-receive po ng mga papers po. So mamaya po, sabi po siya na parang to declare po. Mamaya, sa ating pong message po natin mamaya. And next day po, sa ating po mensahe po natin ito. Ito yung muli po ang puri ng Panginoon sa kanya pong buhay. Salamat din po sa kanya pong patuloy na pag-bless sa church po natin. Kaya niyo po sa buhay po ating speaker, Sister Elaine Di Masaka. Puri po ang Panginoon sa kanya pong buhay. Good morning, and truly this is the first month of the year 2025. So, happy and blessed 2025 for sa inyo po na tunay nga po na tayo ngayon ay sama-sama po na ating uumpisahan ang taon na ito na sa panahon po natin ngayon, the best things are free. Yun po yung hugs, love, kisses, family, friends, smile, and good memories. So, mag-start po tayo ng good memories. Sa ngayon pong taon na kung saan po ay sama-sama po tayo po na mag-aaral na tayo Diyos at kasama po natin ang ating Panginoon. So, happy Sunday worship at ngayon po ay napakaganda po na ating po alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa nakalipas sa taon at ngayong taong darating. Kaya tunay po na
Ngayon ay nabalitaan ko na, so nagpapasalamat ako sa aking partner ko, Eli, sa bagay credit ko sa kanya, na nabalitaan na natin na after na po ng 82 Golden Gloves o award na kung saan nagpumagit nila ng zero ang creator of the universe at godless town at its speeches ay on fire, and after 48 hours ang Hollywood City, Beverly Hills, sa mga Hollywood films, actor and actresses ang nakapila po dyan. Kaya papunta ka sa California, talaga nga magpapapicture ka po doon. So po sa Hollywood, at tingnan po natin, po 25 million, 30 million, at nga naman po na napaka-gaganda mansyon na po sa isang iglap. Pinarana. So this is just only a small picture na kung saan po ay atin po kaya inferno, palace-sized wildfires, which is 40 acres, more than 200 families ang po ang affected. At nakita po na ito talaga ay mahilig ako na ako ay siguro sa small picture at isa pong wake-up call na tumingan po yung mga sumali at mga nanalo dun po sa Golden Globes Award ay wala pong nagpasalamat which is sad sa ating pong Panginoon. So, no winners, thank God. At ito po ay pinakita ng Diyos ay tunay nga naman pong buhay at kasama natin po sa araw-araw. So, kayo po ay inaanyahan ko po tumayo at ating pong babasahin. Ano po sa English po sa Psalms chapter 41 verse 11 at aking pong pinili ang King James Version, which is the old version, na minsan po ang wordings na po ay mas maganda na po rather than sa revised ngayon sa generation po natin. So Psalms 41:11, like this, I know that thou favorest me because mine enemy doth not triumph over me. So sa wikang Tagalog po, masadali po natin ang unawaan. Sa batang James Version talaga po yung mga key action na po. Kaya, thou favorest. So, mga awit 41:11. So sabay-sabay po tayo. Kung may magbibila po kayo at nangyayari na po sa screen. Kung ikaw ay naglulugod, ganito kung malalaman sa aking di magwawagi kahit sino ang kaaway. So tayo po sama-sama, manalangin Lord, thank you for this wonderful time and opportunity that we gather to worship you, Lord, in spirit and in truth. Open our hearts, open our minds, cleanse us, O Lord, and purify us, O God, and we welcome, Lord, the power of the Holy Spirit right here in our midst, Lord. Meron po kami, Lord, na libo-libo, Panginoon, ang libong milya ang layo, but the Spirit of the Lord is within us, at patuloy po namin maranasan ang presensya mo sa araw-araw, na kung saan ikaw lamang ang aming pong itatakas at Lord. Bless our heart, Lord. Open our hearts, O God. Ilisin po kami, patawarin sa mga pagkakasala, at patuloy, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat kapag ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na only magpakailanman, at kayo po, Panginoon, ay patuloy na sasamba at magpupuri sa iyo po kapilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan sa tama po tayo magsabi na Amen and Amen. So ito po ang Psalms 41 ay sinulat po ni David, ano po, sapagkat si David po ay isa po na sumusulat ng mga awit, sa po ay kilala po sa kanya po na katangian, na isa po siyang musician. So sa kabila po ng kanya po mga naranasan, na po ng magdirigma, ay tunay nga naman po na ito'y pinagkakahanan niya. Sa dami ng kanyang pinagdaan ng pakikipagdigma, ay kasama niya po ang Diyos na nagbigay sa kanya na pagwawagi sa lahat. So Psalms 41, ang 41 number po ay very important and biblical sapagkat ito po right after 40 years in the wilderness during nung sila po ay tunay na naglalakbay ng umuno ni Moses, and after Joshua is 40 years, and at the 41 year sila po ay naka-enter na sa promised land. Na naman po si Daniel na po ay tunay nga naman po na naranasan na po yung kanyang prayer during the time
ay meron din po after 40 days and the 41st day at doon po siya ay tunay nga naman po na nagkaroon ng mga iba-iba po, no, po ng mga criticism dahil sa kanyang faith sa Lord, sa kanyang pananalangin, sa kanilang matinding utos, at sa ano pa man po mga degree na binigay po ni King Nebuchadnezzar. At sa panahon po naman ni David, which is a 41th day ng kanya pong ginawa, dito po si David at Goliath. Ano po, a very well-known na kwento po na kung saan po sa Biblia. And also, Jesus fasted 40 days at ng 41st day ay nagsimula na po siya sa kanyang pong journey at ministry sa ating pong Panginoon. So, 41, po, ang life begins sa 40, at kapag po 41 nga, yun ang ating pong paniniwala sa ating pong panahon. So ngayon po ay tunay nga naman po na pagmamagsaka po ang ating pong pag-aaralan is about declaration of God's favor and blessing. Pag sinabi po sino gusto ng blessing, I'm sure lahat po tayo tataas ang kamay. Ano? Pag sinabing blessing, pag sinabing sino gusto mag-offering, ako na lang po. Sino po gusto mag-tithes, so talaga wala. Kaya po sa kanila, uulan ng pagpapala, hindi lang po sa bayan nito, hindi lang po sa ating church, hindi po sa bahay, hindi lang po sa ating mga sentro, hindi po uulan ng pagpapala sa bawat sulok po, ano po, ng ating tahanan, ng ating po mga buhay na bawat aspeto, kung talaga nga naman po na tayo susunod at makukuha natin ang favor ng ating Panginoon. So when you say God's favor is a grace and merited, ano po, na talaga naman po binigay na ng Diyos, na pa naman po hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon sa pagdala ng bugtong na anak at para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. So napakaganda po ng design ng ating Panginoon. So today, I will declare na God's favor para po sa ating lahat at tunay nga naman po na mararanasan natin yan kung tayo po ay patuloy na susunod sa ating pong Panginoong Jesus. So when you say declaration, it means that it is a formal. A formal, ito po ay isang explicit statement or announcement. So today, I announce that God's favor be upon you. So po, ang God's favor ng Diyos ay tunay na naman po sa atin para sa ating pong lahat. So ito po na nangyayari na po sa ating mga buhay because ito po ay napakaganda nating maranasan kung tayo ay patuloy na lalakad ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoong Jesus. So tunay nga na po, embrace God's favor. Ito po ay nagsusustain sa atin to walk according to His plan, according to His purpose, and po, because this morning I declare that I'm highly favored in God's blessing. I declare the favor of the Lord surrounds us, and po, na nakalibot sa atin, po, sa araw-araw. Kaya tunay nga naman po na napakahalaga na tayo po susunod sapagkat ano po ang ating, ang favor ng Lord sa atin. Makakamta po natin yan kung tayo po ay merong tunay po na pagkakilala at sa atin. So favor is kindness and preferential treatment given to someone. And also divine favor is God's gift bestowed on those who obey Him. So po, ang favor po, God's favor po, is dalawa po yan. Is receiving and giving. So tayo po ay receiving ng God's favor ng ating pong Panginoon sa atin. So tayo naman po ang patunayan na receive na po tumatanggap ng mga favor from the Lord. So in return, tayo po naman ay magbibigay na po giving. So receiving and giving. Plus life is a give and take. Pero po, huwag tayo ng give and give. At wala din po tayo ng take ng take. Kaya nga po, brother, ikaw na muna magsumli ko sa libro kasi I'm not feeling well. So, ihingi ka ng pagod. Nasabihin naman sa'yo, naku, ako na naman ba? Ako na naman Sunday? Ako na naman kayo nakating na linggo. So, sister, hindi mo na ako makakatugtong ngayon kasi meron akong lalakaring
napakahalaga. So ikaw naman, ano bakit hindi ka makakarating? Ako na nga nung last time, ano po, or even a small thing sa hihingi sa'yo ng favor, parang sama-sama ng loob mo. Ang dami mo pang sasabihin. So parang gusto mo, ikaw na lang tanggap ng tanggap. So sometimes yung favor, a little favor, no? Talaga nga naman kung kakayanin natin, bakit naman hindi? So bakit hindi para naman po sa Lord? Naku, na makakapaglinis sa church, pwede ba? Ikaw naman muna maglinis, hindi ako makakapunta. So, ikaw naman, it's a service, ano, sa ating Lord. Naku, sama-sama ng loob mo. Minsan nga, maglilinis ka pa, mag-ayos ka ng bangko. Naku, nagdadabog ka pa. Kasi parang napipilitan ka lang. But it is a service, ano po, na meron tayong servanthood sa ating mga puso. So ito po ay napakita na po na God's favor na para sa atin, na kung saan manggagaling sa Diyos, pero tayo naman po, no, kung meron tayong tanggap ng tanggap, kung meron tayong mga bagay na dapat din pong gawin. So it's a divine favor, God's gift, and 3 things that I want na po to share na meron tayo sa ating mga sarili para ma-receive natin yung God's favor and blessing. Una, I am lovable. Kaya nga lovable na po is all capital sapagkat napakahalaga. Yung nakikita mo ba, naku, kaibig-ibig ako. I'm not talking about the love with the opposite sex. I'm talking about by yourself. Ano ba ito? Ugali mo, no? Ano ba ito? Karapat dapat ka bang mahalin? O ano ba yung mga character na meron tayo? So when we say lovable, it is coming from the root word love. It means claiming our values every day. No, na mapuhay tayo na meron tayo iba't iba. Kaya yung old self, and now new self. Because we're now in a new self, which means that we surrender our life na po sa ating Panginoong Jesus na meron tayo. Kung dati, yan, yung old nature. Diba dati magagalit ka, ang init-init ng ulo mo, tapos palagi kang nagtatagutulisan ka lang ng nanay mo, kahit ka maraming sinasabi, pero susunod ka rin naman. Tapos marami ka mga chismis, kaya yung mga bagay test dyan. Paano ba naman kung gawin natin from marites, old self, at gawin natin new self, at marry God. Naku, marry God. Parang marry God. Marry God, ano? Marry God topic. Ito po, yung pagtapikin natin about na sa kabutihan ng Lord, yung ano ba yung mga ginagawa ng Diyos, at ba yung mga mabubuting bagay na ginagawa sa atin. So, kung marites, marry God. Yan, ito. So, before that, because we're saved, so yung mga character, yung magagalitin ka, init ang ulo mo, ang pasensya mo, napakaikli. Na talagang may sabihin na sa'yo, magagalit ka kagad. Nagdadago ka. Nagdadali nga naman na yung old nature, old character. So, makita ng Lord sa akin, since tayo ay new creation, yung new self natin. So, ano po ba yung makikita sa atin para maging lovable tayo? Yung mahabang pasensya, yung palangiti. Kaya nga yung palangiti, hindi tumatanda. Sige nga po, pakita nga yung katabi mo. O, di ba? Smile. Always, at yan po yung adrenaline natin na po sumasaya at mababasa po yung mga wrinkles at pagtanda. So, yung self, nakikita ko ano yung kababahan ng loob, nandun po yung tuloy na naglilipot tayo sa Diyos, ano po, yung busy tayo sa ministry, yung wala tayo po maraming mga dahilan, yung meron tayo character, wala tayo any attitude problem, or character problem na magre-reflect sa atin. So, bakit nakikita ng Diyos, ang meron tayo puso na pagmahal, puso na pagkumbaba, puso na handang sumunod sa lahat ng mga natisin ng Diyos at maging na ating mga kapwa. Kaya ikaw bilang leader, no, ikaw yung maging bossy tayo, kundi ikaw ang example to follow and to obey. Ano yung mga natisin? So, put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. No, na susunod tayo because we're walking according to God's likeness. Ito tayo na talagang matigas ang ulo sapagkat tunay niya tayo na maging dapat. Sabi naman na pala tayo ng Diyos ay namumuhay ng
never malinis at tunay na tamang ugnayan sa atin. So, kaya nga po meron, sabi ko to sa isa pong binyagan, ano, sabi nung pare, okay, ano pangalan ng baby na to? At sabi po nung tatay, sige, ang pangalan na lang po ng aming baby ay Tay. Ang sabi nung pare, ano? Sabi na, bakit Tay ang pangalan ng inyong baby? Yung pangalan ng sabon yan. At sabi naman po ng tatay, bakit naman po ang pangalan ko is Ariel? At ang pangalan ng aking pong misis ay Perla. Ito naman po yung pwede na pangalan sa aming baby ay Tay. At sabi po ng pare, sige na nga, ang pinas-pinas ng ulo mo, at yan ang gusto mong pangalan, o sige, Tay na lang. At ang tanong ko ngayon, ano ang gusto mong ibibensyon ko sa baby? Santos. Kaya nga naman sa pag may naipili tayo, na po ang katigasan ng ulo natin, yan ang gusto natin. And at the end, tayo hindi na magsasuffer sapagkat kung ano yung ginawa mo ay may mga consequences yan. So dapat, ako, na tayo, ilanak ng Diyos ay maging lovable. Ano po? Hindi, nakamiti si brother. Hindi na sa'yo, lovable brother. So tunay na dapat ganun po na characteristic as we begin the year 2025 to receive in God's favor and blessing from the Lord. One, ano po, I am lovable, so I am now my new self, new me. At ito naman po nakita sa akin. Sabi ko sa Colossians 3:8, ano po, ngunit ngayon, itapunin na ninyo ng lahat ang galit, puot, at sama ng loob. Iwasan ninyo ang palyat at pinasawang pananalita. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa sapagkat tinubad na, ano po, ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati magawa ninyo, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na liligtasan nito upang lalo niyo siyang makilala. So, kasi na po natin, ano, yung mga dati, kung ito na pagkatawad. So, this year, 2025, kung na naman maging mapagkatawad tayong puso na matigas, at yung pusong malambot, kapag kung ano po yung ginawa na sa atin, ay tuloy nga naman po ibigay na natin, i-release na natin, yung pagpapataw sapagkat napakalaga po nga sa ating po araw-araw. Second characteristic na meron po at dapat natin ang piliin. Nagsasabihin natin, one, I am lovable, and next is I am capable. So capable is a phrase where ito po ay sinasabing ability and qualities ng mga ka. Hindi naman sasabihin na kailangan natin mag-diploma, mag-degree, master's, doctor, sapagkat tayo po na anak ng Diyos ay may kakayanan at meron pong tunay nga na binigay sa akin ng word of wisdom because during the time of 12 disciples at tunay pang nung mga panahon na kung saan po nung nag-share sila, yung mga hinanapan. So, bakit isa po sa atin ay capable at meron qualities at abilities na kung saan po the best and natin po is yung puso na handa tayo. Sabihin natin, Lord, I am capable. No? If you want to receive, to declare God's favor and blessing in your lives, first, kailangan lovable, and second, capable. So, the worst and you know what excuse, I just don't have the time. So yan na po yung worst excuse na kapag ikaw i-invite ka, no? Kung meron tayong prayer meeting, may practice, sabi mo, I just don't have time, di ba? Masasabihin mo, wala akong oras, ano? Kung sabihin niya sa'yo, no, wala rin ako sa'yong oras. So, don't say, I just don't have the time. Kung sasabihin niya na wala kang oras, wala kang panahon, because that is the worst excuse. Kaya ang dapat natin sabihin, you make time for what matters most. So let me repeat, you make time for what matters most. Ano ba yung mahalaga sa'yo? Ano ba yung priority mo in life? So, kung ikaw inaanyahan ka sa mga practice, small group, Bible study, so kung sasabihin, because the worst excuse is wala kang oras. So napakahalaga, make the most, no? Yung time mo doon sa importante at mahalaga. Ano ba yung mahalaga mga ginagawa natin? Like, ngayon po, no? Meron tayong worship,
meron tayong Bible study, mga small group, at meron tayong mga activities with the Lord. You know what? That is a lifetime investment at tinatawag natin internal investment po yan. Nahabang na dito tayo sa mundo, ay tunay nga na nag-i-invest tayo, hindi po sa lupa, kundi para sa langit. Kaya sasabihin mo na kalangitan may oras. Huwag mo na sabihin, excuse, naku, tatawag yung girlfriend ko, tatawag yung jowa ko, mag-uusap kami, mag-debate kami, naku, meron akong video games, meron kang mag-computer ka, o meron kang busy ka sa Facebook, sa mga social media. So, napakahalaga po ng investment kung tayo po ay palaging pumunta at makikijoin sa mga activities at gawain ng Panginoon sapagkat nakasulat po yan sa langit na tayo po ay nagiging busy na po sa mga gawain sapagkat anumang bagay dito sa lupa katulad po na nangyari po ng wildfire sa LA, Los Angeles, naging Los Angeles daw po, no? Nawala na ang head sapagkat sa naganap ilang $1 million, ano po, hindi yan peso, dollars, pero sa isang bigla, no po, ang kunin nga po na God's favor na nakita po, no, out of those na mga fire sa paligid na nasunog na bulabay, isa po ba ng actor si Tom Hanks, so gumagawa siya ng mga charitable work na nagbibigay sa mga bayan po na, sa mga iba. So, in-spur ng Lord yun kasi nakikita ng Lord yung heart. Kaya tayo, the more na we do in God's ministry, alam po natin, ang reward natin, hindi man dito sa lupa, for sure po sa langit. Ay meron po tayong reward na galing sa ating pong Panginoong Jesus. Na napakahalaga po na sapagkat ito po ay kailangan natin na dito pa lang po ay nagtuto na tayo ng mga oras at panahon para po sa ating Panginoong Jesus. And then, so God is able to do exist. So able is adjective. At capable, ito po ay qualities na meron. So sabi ng Lord, God is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think na po. So alam ng Diyos, lahat ito kaya po yung ating laman ng isip, ano yung laman ng ating puso, alam na po ng Diyos. Because He is able to do everything at ang gawin lang po natin tayo maging capable. Yun po, ibigay po yung oras, yung panahon natin sa Panginoon. For sure po, walang nasasayang because that is, again, let me repeat, eternal investment while we are here on earth. So, kunin nga naman po, nagkakasaya po na tayo. And third, I'm ready! Woo! Sabi nga po natin sabay-sabay, na po, with energy na po, hindi po natin sasabihin na, I'm ready. Baka naman sabihin niya, I'm tired. Ano po? Okay, so sabihin po natin, ano po? 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. Sabi natin, I'm ready! Woo! Okay. So, pag sinabi kong ready, na po, it means that ikaw ay physically, mentally, emotionally, na po, prepared. Na po, ano ba yung physically? Siyempre, our body is a temple of God. So, kaya hindi natin po natin. Po, pag po may kain na kain. Kaya nga po sabi, ngayong 2025, iiwasan ko na. Kasi gusto na mag-diet. Ano ba yung mga bagay na iiwasan ngayong 2025 para hindi na po tumaba? Una, timbangan, pagtimbang ba, oops, ako, nagugulat ka. Sapagkat tumaas ka na ilang pounds, tumaas ka na isang kilo. Pangalawa, iiwasan ko na para nga naman hindi na ako tumaba at mag-diet na. Pangalawang dapat iiwasan mo sa isa, timbangan. Pangalawang, salamin. Kasi pag nagsalamin ka, naku, magugulat ka na kasi nga naman, double chin ka na. Talaga nga naman, tumaba ka na, yung mukha mo, yung katawan. So, bakit mo dapat iiwasan ang mga gusto mag-diet ngayon na 2025? Una, timbangan. Pangalawa, salamin. Pangatlo ay pictures. Kasi nga, sa picture, makikita mo, doble. Kaya ngayon, nag-recommend na lang very slim, ano? So, yun ang mga dapat iwasan. So, physically, kailangan, ano po tayo, ready. Emotionally, kailangan yung ating kalooban na po, na tayo nga naman po ay malakas in terms of our weaknesses. Kung yung mga weaknesses natin, God is our strength. So, pag tayo po ay tunay nga naman po yung maingat. So, emotionally, as we find the Word of God will give us strength. And mentally, so mentally kailangan prepared ka. Kaya mo nagsabi tayo ng Word of God because today man po ay
Bible. Ano po, napakalaga ng Bible month, may Bible week, ano po, na kung saan not just only pinapalala to celebrate the Bible week, the Bible month, but also the Bible every day. Sabagat yung po, pagkain ng ating Panginoon na magpapalakas po sa atin. Kaya, happy na po, blessed Bible week, Bible month na not just only for the month of January, but every day, every month of the year ay napakahalaga po. Sapagkat ito'y pagkain ng ating mga kaluluwa at nagpapalakas sa atin, not just only physical, spiritual, but all aspect ng ating po mga buhay. So napakahalaga po na sa I'm ready. So physically, mentally, emotionally, prepared po tayo. Kako tinawag ni Lord, ano po, pag tinawag ni Jesus, ano po, ng ating Panginoon, say, okay, Brother John, ano po, okay, handa ka na ba? Okay, sabi niyo ba, yes, I'm ready. Yan. So, hindi po, I'm ready to get married, ano po, ang baby ng bata ko. So, I'm ready to go and to do the will of God. So, yan, always ready. So, napakahalaga po. I'm ready for the rest of my life to rise and to shine. So, this is the time to shine, to rise, never have doubt. Sapagkat yung doubt po, yun po yung mga magpapapigil sa atin, yung mga nakakita ng mga negative comments. Sampai yung kailangan natin yung faith, magpapalakas po sa atin. Because faith sees the way, and yung doubt is sees the obstacle. No, nakikita yung mga hadlang. So what we need to do for 2025, I'm ready because I am worry-free, I'm stress-free, no more complaints in life, no more doubts in life, kundi patuloy na naman po lalakas tayo sapagkat kaya sabi nga po sa verse 41, the second statement, na sino ang kalaban ng magwawagi. So sapagkat wala naman pong magwawagi kung ating pong kasama ang ating pong Panginoon. So recognizing na po yung pong goodness ng ating Panginoon and also believe in oneself. So, maniwala rin po tayo sa ating pong kakayahan, no? Sa ating pong sarili. Although na may mga times, pero time to time naman na sometimes yung sasabihin mo is you have to believe in yourself. No? Na meron ka na talagang tiwala na kaya mo, not just because of your own strength, but because of God's strength for you. So, dito po, ano ba yung mga sandatang kalog, kaya armor of God, no? So, Ephesians chapter 6, verse 10 to 13, para maging handa tayo katulad ng mga sundalo, na po, meron silang mga sandatan, diba, nag-fully troop, meron silang mga dalang baril. So, dito po, di na pagwawakas, because this is the third characteristic na sinasabi at sinishare ko po, magpapatibay sa kalakasan galing sa Panginoon sa kanyang dakil na kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan pagdigmaan ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo mapakanananda sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga pangyarihan, sa mga pamahala, sa kadiliman, umipira sa salibutan, sa mga hukbong espiritual, ang samahan, sa hipakawit, kaya gamitin ninyo ang kasukotang pagdigma na mula sa Diyos, sa dahil makakatagal kayo sa pagkikipaglaban, pagdating ng araw na sumalakay mo sa mga upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin. Po, na kayong nakatayo. So, matatag pa din tayong nakatayo. Sapagkat ano po, ang ating pong kalaban, sabi ng Espiritu, ito po ng mga sa ating paligid, ano po ba yun? Yung mga trials in life, ano po, yung mga darating sa atin, kaya natin yan sapagkat sabi ng Diyos sa Psalm 41, verse 11, na tayo tagumpay, sapagkat bibigay sa Diyos sa atin ng kanyang pabor. So, ito po yung mga trials, ito po yung mga darating po sa atin ng mga iba't ibang pagsubok na I'm ready to face new challenges na po sa ating mga buhay, yung mga health issues, na po mga challenges, mga trials, I don't like to say problem, at least rather to say opportunity to grow or opportunity to improve, or ano is yung ating mga financial problem, na po broken relationship,
So yan yung mga bagay na po, sapagkat ang kalaban natin ay marami po sa ito talaga. Kaya para po tayo magtagumpay, inagsuot po natin yung full armor of God. Kapag ito po ay sinabi sa atin na napakahalaga na makita sa atin ng Diyos. And at the same time na po armor of God na i-share na po natin yan, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the gospel of peace, the belt of truth, the shield of faith, the sword of the Spirit. Yan po. So, kailangan po natin lahat kapag tunay na naman po ng kapatumpayan ay yung Panginoon at atin po siyang kasama. So, I'm physically, mentally, and emotionally ready to enter a new phase in my life. I'm ready to grow and get better. Friends, family, so ngayon pong 2025, declaration of God's favor and blessing ay tunay nga naman pong makakamit natin sapagkat tayo ay receiver ng Lord ng po sa kabutihan niya. Kailangan na po nito tayong katangian o meron pong tatlong bagay na dapat natin angkinin. One, I am lovable. Sabihin natin sabay-sabay, I am lovable. Praise God. And second, I am capable. Sabihin natin, I am capable. At pangatlo po, sabihin po natin, I am ready. Praise God. I'm ready. So, tayo po tayong lahat. Sanahan ko po kayong tumayo. At ito po ay atin po i-declare. Ngayong umaga, anumang oras sa buong mundo, ay sama-sama po natin kasahin kapag ngayon pong pagkakataon na ito ay i-declare po natin ang God's favor and blessing of the Lord ay napa sa atin. Ang ating pong puso ay bukas sa tunay po na gagawin ng Diyos para po sa atin. Sige po, sabay-sabay po natin basahin ang sure na nakikita po ninyo. So today, I choose God's favor. I declare it place first place in my mind. So my heart, and my soul, and my strength. I choose favor because I choose the Father, the Son, and the Holy Spirit as one true offering to whom I pledge my absolute fidelity. I declare I am God's favorite. Again, I declare I am God's favorite. Amen and amen for that. So sige po, kayo, magpunin nga naman po na ito po ay kabutihan ng Lord sapagkat ito po na sa ating po na pag-aralan, declaration of God's favor and blessing. So kung nga po ang Diyos ay hindi po nagkulang kahit kaya kapag siya po ay nandaan sa ating pagsabi, hindi tayo iniwan, pagkakayan, maaari tayo nagkulang. So ang hindi po natin ang awit na ito na kung saan po ay tunay po ang awitin ng ating mga puso.
salamat sa mga oras at pagkakataon nito. Kami po, Panginoon, lumalapit sa iyo, Lord, na kung saan ang panibagong taon, ibinibigay mo po sa amin ay sa tulad na katunayan, na kami po, Panginoon, ay may bago po, Lord, na pag-asa, na kung saan, Panginoon, ay ito po ang aming kasama, Lord. Linisin mo po kami, Panginoon, ang mga bagay ng pagkakasama sa aming mga puso, ang mga Panginoon, ang laman ng aming mga kaisipan, sa aming mga katanungan, Lord, Panginoon, kami po ay nagpapalinis, Lord. Ano mga Panginoon, Lord, na mga nagawa po namin, kami po po na surrender sa iyong harapan, na ikaw ang maghari lamang kapag ikaw ang Diyos, na dakila, Lord. Lord, may pagkakataon, Panginoon, kami po ay nagkulang, Lord. Pero Lord, in spite of those, Lord, na mga bagay na ito, Panginoon, ginagawa, ipatuloy mo kami, Lord, minamahal, patuloy mo kami, Lord, niyayakap at pinapatawad. Lord, sa mga pagkakataon ito, kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na lumalapit sa pagkatikaw ng Diyos na dakila. Lord, thank you, Lord God, for the declaration of your favor, O God. Thank you, Lord, for the declaration of your blessing, O God. Natuloy, Panginoon, ang pingin namin, Lord, na kami po maging kaibig-ibig. Na kami, Panginoon, ay patuloy na merong ability and qualities, Lord. Natuloy kami susunod sa iyo. And Lord, isasabihin namin, Lord, I am ready, O God. Lord, I am ready to do your will. I am ready, O God, to follow your footsteps. At kami, Panginoon, Lord, ay patuloy na lalakad sa ipo, Lord, na kalooban. Lord, maraming pong salamat sapagkat maraming pagkakataon hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, na sumasagot ng mga suliranin. Ikaw, Panginoon, nagpapagaling na ng mga karamdaman at ang mga kasalukuyan, Lord, na sitwasyon ng aking mga kapatid. I pray, O God, that you will bless them, O God. Lord God, declare blessings be upon them, O God. And I will declare, Lord God, healing, Lord God, be upon them, O God. Ano ang karamdaman pag nawawalan, Lord God? Ikaw ang Diyos na imanang. Ikaw ang Diyos na dakilang magdalaw. And I pray, Lord God, Panginoon naman, Lord, na sulinan financially, Lord, I declare, O God, your blessings be upon them, O God. Lord, beyond their imagination, O God. Lord, your goodness, your loving mercy, and your grace, O God, for your unmerited, Lord, favor, Lord, and grace, O God, Lord. Maraming salamat sa pagkatunay, Lord, na hindi po sila nilisan, Lord, at hindi po sila, Lord, naalis sa lugar na kanilang pagkakatayuan, na hindi nila tatagnamin, Lord, ang mga kasagutan, Lord, sa kanilang mga panalangin. Lord, thank you because we're really highly favored, O God. And thank you, Lord God, because of love, grace, and mercy, Lord. We're still here, O God, standing in front of you and saying that you are our good Lord. You are the Lord of our lives. You are the Lord of all lords and King of all kings. That really, Lord, deserves all our worship, all our humble adorations, and all our praises. And this we pray, and everybody say, Amen. Amen. Tulingan mo po na National Bible Month. At tulingan babasahin po natin palak ng ating mga Biblia at papulit ko sa ating pangkasyon. Amen. Tulingan mo po. Maraming salamat. God bless you. Okay, salamat po sa niya pong mensahe po natin narinig at sa kanya pong buhay. Salamat din po dahil siya po ay patuloy po siyang nakakasuporta. Sa kanya pong church po naman siya po ay malayong lugar. So salamat po sa kanyang effort, sa kanya pong oras sa paggawa ng kanyang mensahe. And sa ating pong groups po, mamaya po sa ating pong groupings, tayo po ay may po ng questions po based sa ating pong God's message. So, hallelujah. Okay, thanks sa tinambok. Thanks sa offering encouragement. Ay pong natawagan natin pong Kuya Jan. Kasabay rin po ating pong mga handog ni Sister Jasmine. Hallelujah. Okay,
ito po ating verse for today. Tayo ng offering encouragement dito po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabi po dito, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. So 7, every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity of God's love, a cheerful giver. 8, and God is able to make all grace abound towards you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. God loves a cheerful giver, and those who give generously will also reap generously. Panalangin po natin ang mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito na ibinigay ng inyong mga anak. Lord, nawa po ang mga handog na ito ay magamit sa layunin at gawain ng inyong sambahan. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Kayo po ang Lord kumilos sa bawat pera na ito na Lord, nawa po ay lahat tayong makapagbigay ng masaya at Lord, makatulong sa sambahan at sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po. Ngayon naman po, yun naman po ang gawain po ng finance, ang 5 piso mula sa puso, o kung kayo po nagpapala ng Panginoon, or mas higit pa po sa 5 piso kung may bibigay sa Panginoon, or higit pa po sa 5 piso. Amen po. Salamat po sa mga pagbigay. Ito po bakit-flash natin pong questions pa na yan. Sige po, kayo po magsitayo sila po muna yung pawakas pa natin meeting. Lord, I lift your name.
salita na aming napakinggan na Lord, tunay nga itong taon na ito ay Lord, nagdideclare po kami ng iyong blessing. Lord, nagdideclare po kami Lord ng pagtatagumpay. Nagdideclare po kami Lord ng more souls, Panginoon. Nagdideclare po kami Lord ng paglago ng iglesia po ito Lord. Nagdideclare po kami Lord na ang mga kapatiran ay gagamitin mo po ang bawat isa upang Lord maging bahagi ng pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita, ng mabuting balita, pag-aalaga, Panginoon, sa pamamagitan ng mga cell group, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpala, Panginoon, sa kanila. Higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual ay maranasan nila ang paglago sa pananampalataya, ang maturity, Lord, sa pananampalataya, ang patuloy, Lord, na lalim ng sigasig, Lord, sa paglilingkod, ang sipag, ang apoy, Panginoon, ang alab, Panginoon, na ang aming pananampalataya sa aming puso yung papagapuin upang ang buhay po namin ay magamit mo po, Diyos, upang ang buhay po namin ay patuloy, Lord, mapapurihan at maparangalan ka sa aming mga gawa. Lord, sa umaga pong ito, patuloy mo pong pagpalain ang iyong mga anak sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Ingatan mo po, Lord, ang bawat pamilya po ng aking mga kapatid at sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga trabaho. Dumadalangin po ko, Lord, na pagpalain mo po ang bawat gawa po nila na ikaw ang Diyos na sasama, na ang kanilang mga, Lord, magiging performance sa trabaho ay magiging excellent, Panginoon, dahil ikaw ang sasangkap ng iyong kapangyarihan. I-bless mo po, Lord, ang kanilang mga trabaho. Higit sa lahat, i-bless mo po ang kanilang relasyon po sa iyo, na sila ay magpalalim, magpalago, magkaroon, Lord, ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pananalangin, at sa pagdalo sa mga gawain. Muli sa isang linggong tatahakin ng aming buhay, ikaw po ang manguna po sa amin. Ang iyong kapangyarihan ang aming maranasan. Ang iyong pangunguna, O Diyos, ang aming pong inaasahan. Sa umaga pong ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, ipahintulot ko po, O aming Diyos, na iparana sa bawat isa po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit ang patuloy nating maranasan. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. At gayon na rin, ang pakikipisa ng diwang banal ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you.